After recording episodes, my voice gets tired, especially after long hours of talking. I always have Immuni Plus on standby. That warm herbal sip brings instant throat relief. It's a small thing, but it really helps. Alam mo, one thing na hindi ko makakalimutan, one memory siguro na hindi ko makakalimutan with Angge was nung New Year. Diba? Nag-celebrate tayo ng New Year Oo, magkasama. Parang tanga. Bakit kaya nangyari yun? Tapos wala, tuloy-tuloy na. Pag mga birthdays and everything, lagi na nag invite sa isa't Oo. isa. Actually, hindi lang birthdays, heartbreaks. Diba? Yung minsan, saan kayo? Iyak na lang ako doon. Actually, may mga kasama ka pa nun. Ano ka ba? Masaya na din yung kasama mo nun. Anyway. Hi everyone and welcome to the Transition Playbook with Eliza Valdez. Today's guest is someone very close to my heart, Angelica Panganiban. With 32 years in show business, she's a household name. Medyo, pwede na. But not everyone knows she's also a volleyball fan and a dear friend. This episode feels more like a reunion as we talk about life beyond the spotlight, motherhood, love, family, and career. Madaming iyakan. Tara, let's dive in. Kumusta na si baby girl? Gabi, ang laki niya na! Ang laki na niya. Para siyang tatangkad. Parang mga height niyo. Grabe naman, para magiging volleyball player naman. At saka alam niya yung volleyball. Woohoo! Volleyball! Ganon. Kasi pag volleyball yung pinapanood ko, alam niyang bawal ilipat yung TV. Ganon. Mag-aaway talaga Bata pa lang, kami. binuli mo na. Oo, hindi talaga, no. Mommy's watching, no. Pero grabe. Dahil nga napag-usapan natin ng volleyball, paano nga ba nag-start na naging fan ka ng volleyball? Walang ano Walang Charot-charot dito Well, nag-start talaga siya. No high school, naglalaro-laro ako, pero as Wow! libero. Ngayon ko lang to narinig. Libero talaga ako. Hindi ako marunong pumalo. Ngayon ko lang Pero to narinig. mahilig talaga ako, like, mahilig ako mag-volleyball. Like, na-enjoy ko siyang panoorin. Then, yung mga friends ko. Si Kevin, kilala Yeah. mo ba yung best friend ko? Hello to Kevin. So, siya yung mahilig talaga. Siya yung fanatic talaga ng volleyball. May mga liga siyang sasalihan, pupunta ako, ganun. So, pero minsan sasali ako sa mga games, tas as libero, as in pangsalo lang ako, yung ganun. Kunin mo yung bola, ganun lang. Lagi akong kuha ng bola. Tas hindi ako marunong mag-serve. Ganun. Yung serve ko, ganyan. Oh. Yung very high school, yung ganun. Tapos, bigla na lang, alam niya na may friend ako actually from Lasal yung friend ko na yon. Sabi niya, ka naman dito kay ganyan ng ticket ng UAAP. Sabi ko, okay, ganun lang ako. Wala pa akong alam na maingay na yung ano. Ito yung parang puro kayo talo, tapos Grabe ka naman. Sunod-sunod. Masakit. di ba puro kayo talo? Tapos sunod-sunod yung pagkapanalo nyo. Oo, Parang gano'n. oo. So parang siya, talagang gustong-gusto ka na niya. Ganyan. Sabi, may isang player doon, ganyan. So Ateneo yung team niya. Sabi ko, okay, ganyan, sige. So nakakuha akong 2 tickets. Sabi niya, ano, sasama ka sa akin? 2 to. Sabi ko, naku, hindi, wala naman akong kilala dyan. Ganun lang ako nung una. Tapos, sabi niya, samahan mo na ako, may enjoy mo, promise. So, nanood ako. Tapos, sakto, nandun kami, actually, blue yung suot ko noon. Kaya mukha talaga akong fanatic ng Ateneo noon. Nagkataon talaga blue yung suot ko. First time mo lang pala manood nun. First time yun. Tapos mukha akong baliw na sa inyo, Kaya diba? nga. First, wala akong kilala sa inyo nun. Unang nood ko yun. Yung pinakauna na yun. Yung short hair ka pa. Parang purple yata yung suot ko. Short hair ka Parang pa. Tama ba? Ito ba yun? Yun yung year? Hindi. Parang long hair pa ako noon. Nag-aano ako nito eh. Pangako sa'yo days. Mga Madam Claudia days. Akala ko naman, nung una kang nanood, ano ka na talaga, Lulong involved ka na na. ako. Oo, Hindi. yung every time na pinapanood mo talaga yung UAAP. Hindi. Tapos ina-assert ko pa si Kevin, yung best friend ko. Oo. Kasi Ateneo yung team niya. Oo. Di ba pag dalawa kayo manunod, Ateneo ka, sige. Kalaban ako, oo. Ganun. Ang galing nyo. Tapos, talaga napapatayo din ako sa mga palo. Tapos sabi ko, hindi, ang galing nung Ateneo. Natapos yung game, kayo yung nanalo. Parang 5 sets pa yata yun. Grabe. Sabi ko, okay, simula nun. Oo, simula Hook na ako. Tapos sakto that year also, yun ata yung nag-champion kami. Tapos nag-guesting kami, madami yung guesting sa ABS. Oo, marami kayong mga pinuntahang So, mga appearances. ginaguide kami ni Angge, tinutulungan niya kami, tapos hinahatid-hatid niya kami kung saan yung mga shoots namin.
Tapos, from then on, lagi na lang kami nag-uusap ni Angget. Tapos, so, Ano, may masasabi ka yata kaya nga may masasabi ako mga hindi dapat sabihin. Hindi, tapos ini-invite na kami ni Angget sa bahay niya. Oo, Tapos mga ini-invite din ganun. namin siya sa bahay. sa bahay. Oo, yung... Wala po mangyayaring podcast kasi hindi pala pwedeng i-spill lahat ng mga memories. To break the ice. Na-break na po namin yung ice. Okay Break lang na ba? break agad. Oo. May mga quotable, quotes sa mga movies mo. Movies lang. Oo. Pagkasama niyo siya, napakadami po talaga. Pero, yung catch dito, papalitan natin yung ibang lines. Kasi, yung version na yun, syempre sa movies yun. Mhm. So, papalitan natin sa totoong buhay. Okay. PBB pala ito. Anyway, so yung first, yung very iconic, come back to the, di ba? Ano dapat yon? Came back to the young and beautiful you. Oh, perfect naman. Naalala niya, ang galing. And then, so kailangan natin siyang palitan. So, if papalitan mo yung quote na yon for 2025, ano yung idudugtong mo sa come back to the blank? Hindi na kasi ako naniniwala sa comeback. Grabe. So, Mic drop! medyo nahihirapan akong dugtungan siya. Ah. No, seriously, parang after giving birth, wow, parang ang lalim ng sasabihin ko, di ba? After giving birth, kala mo isang henyo yung kausap ni Eliza. Hindi, seryoso, after giving birth, para mong mas minahal yung katawan mo. So, kung ano yung capacity niya and kung ano yung capabilities niya, na parang, of course, dumaan ka dun sa stage na parang, grabe, ang ganda nung katawan ko noon. Parang, makikembak ko ba yun? Parang, of course, kaya mo kung katulad ka nung iba na, to begin with, athletic ka or Yes. talagang Ganun yung lifestyle yes. mo. Ako hindi naman talaga ako ganun. Tsaka yung So, build ng katawan mo, syempre, yes. ano pa rin yun, may... So, parang since hindi naman din sekreto sa mga tao na 3 surgeries yung pinagdaanan ko last year. So, parang doon ako na-surprise kung ano yung kayang gawin ng katawan, lalo na ng isang babae. Kaya mong nakabuo ka ng isang buhay doon. Tapos, dinudugtungan niya yung quality of life mo dahil nga na hip replacement ako. So, mas gugustuhin ko kung ano yung katawan ko ngayon. Like, Wow. i-embrace ko siya dahil ito yung pinagdaanan niya. And i-admire mo kung ano yung mga pinagdaanan niya dahil ang strong niya. Wow. So, hindi mo naggugustuhin na kung babalikan ko yun. Kasi kung babalikan ko yun, baka yun yung sarili ko na mas mahina. So, mas gusto ko yung katawan ko ngayon na nakapagbigay ng buhay, at nalagpasan ko yung isang pinakamalaking struggle ng buhay ko at 7 years old, nagkaroon ako ng bone death. And then, for 2 years, nahirapan ako, nag-struggle akong labanan yung disease ko. And then, nag-survive ako, di ba? Grabe, that's so beautiful. I mean, not all would accept that fact na our body talaga, nag-change siya eh. Most especially, woman. Mm-hmm. Our body prepares us to conceive then talaga and yung mga ibang bagay din. And it's just nice to hear it from you na hindi naman pala kailangan balik-balikan kung ano yung dati. Kailangan lang nating tanggapin kung anong meron tayo at mahalin kung ano yung nasa. Oo. Alam mo, hindi tayo ganito mag-usap. Hindi nga eh. Eh, Dapat bakit- nga ganito tayo nag-uusap Dapat pala may podcast, no? Oo, tigilan ko na talaga yung pag-inom. Pag walang alak, may sense akong kausap eh. Oh my God, walang tatawa lang tayo dito. Pero okay, next would be, ito ang ganda. I can be a blank. Ano A millionaire? Ano? I can be, I think, from One More Try, I can be a sexy wife sa umaga and a dirty mistress. Sa gabi. Wow. So if you're gonna change the I can be blank, what would that be? Yung pa rin. Love it. Yan hindi papalitan yan. Ay, oo. Oo, yan ang gustong-gusto Kala ng ko mga, sabihin mo, mister I ng- can be a mother sa umaga and a mother again sa gabi. Kawa naman yung asawa. Wala siyang nakuha sa akin. Hindi, pwede namang I can be a mother sa umaga, diba? Then, I can be an alcoholic sa gabi.
Alam mo, makaka-relate talaga yung mga moms na parang minsan talaga pagdating ng mga 8 ng gabi, syempre sleeping time na, or ngayon kasi nasa mga 9 na yung Oo. sleeping time. Parang ang tagal dumating nung alas 9 ng gabi. Isang baso lang naman ng wine yung gusto kong matikman tonight. Pero sabay na kayo, end up sabay kayo makakatulog. Makakatulog ka na. Tapos, mag-iisip ka na lang minsan, kailan ako huling uminom? Tapos mag-iisip ka Grabe. talaga, magbibilang ka na, uy, tagal ko na hindi umiinom Mga 2 days na. Hindi. Madami pong nanonood na bata. Ang sarap pala niya. Ang sarap na nakapag-perform ka kasi ng maayos I'm sure Function, alam no? niyo yan, Nakaka- 'di ba? Kayo pag off-season, 'di ba? Kayo mga athletes. Of Oo, course, you may enjoy karapatan naman. kayong mag-enjoy kapag wala Oo. kayong game, 'di ba? Parang hindi naman kayo mawalwal ng mga tao. Oo. Pero Thank diba- you for saying that. Oo, wala pa ako nakitang athlete na parang dito sa Pilipinas na parang Oo. mas grabe kasi yung mga artists Diba? That's Mas true. parang mas Yung creativeness nila parang lumalabas or yun talaga yung break nila. Oo parang yung hugas nila talaga is Oo. inom Kayo hindi naman Ang hugas nyo tulog, bakasyon, 'di ba? Yun yung habol nyo That's Kami true. hindi So parang siguro din kasi nawala yung drinking dahil wala rin akong stress from work. Wow. Yes, kasi alam mo kung ano yung mahirap na hindi naiintindihan ng mga tao. Akala nila yung mga artista, sabihin nila, ano yan, wild yan, ganito yan, pariwara yan. Makakarinig ka talaga ng mga ganun. Pero ang hindi nila alam, kasi hindi naman sila mga artista, hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaanan namin every scene. Parang sa isang eksena, namatayan kami. Tapos sa susunod na eksena, sobrang saya namin. May birthday party kami pinuntahan. Tapos yung susunod na eksena, namolestya kami. So, uuwi ka ng bahay na ang daming nangyari sa'yo Yeah. mentally. So, hindi ka talaga makakatulog. Kaya may iba na nagiging addict, di ba? May iba na talaga na nare-rehab, na nasisira yung buhay nila. Dahil hindi nila alam kung paano i-numb yung sarili nila pag uwi nila ng Yeah. bahay. And may ibang mga tao na ang takbuhan nila is alcohol or drugs. Na Kasi parang naano sila sa reality, no? Pag nakakainom kayo. naka-escape na sila Oo. di ba? Parang gagaan yung loob mo. And then kahit paano, may Makakatulog. tutulog mo. Nagigising ka, it's another day. Parang hindi mo na alam ulit yung nangyari Pero kahapon. paano kayo nagde-detach nga sa ganun? I mean, yeah, if you have a character in a movie, hindi talaga may iwasan na paglabas mo sa set, yun pa lang yung na-imbibe mong character. Sobrang tricky niya talaga. How do you do it? Delikado siya. Oh, Para siyang, anong bang tag, black hole ba yun? Na parang pag pinasok mo, yung pwede kanyang higupin, tas magiging masamang tao ka na lang din. so paano mo pa makikilala yung self mo? Or minsan ba yung identity mo nawawala talaga? Of course. Well, hindi ko naman nilalahat Kasi Yeah. may iba naman talagang Magaling. magaling umarte and talagang Mm-mm. nakaka-snap out sila. Syempre, nung mas bata ako, mas hirap ako. Mm-mm. Kasi mas hindi ko naiintindihan talaga yung nangyayari. May mga panahon na nung ginagawa, especially around mga 2009-10 siguro to, na ginagawa ko yung Ruby. Grade school pa lang ako nun. Hindi. Grabe, nag-grade school siya. And then, high school naman ako. Actually, college na ako. Okay. So, ginagawa ko yung Ruby. Ginagawa ko yung, I think I Love You Goodbye yun, kay Gabby Concepcion, Kim Chiu, and Derek Ramsey. Tapos, ginagawa ko yung Banana Sunday, na Grabe. naki-Chris Aquino ako. Then, pag Sunday, nag-asap-asap ka pa, may mga guestings ka. Yeah. So, naalala ko nun, kausap ko si John Prats, isa rin sa mga close friends ko, best friends ko. As in, naalala ko nun, napaupo ako bigla. Tapos, nag-breakdown ako sa kanya. Nasa taping kami ng comedy show. So, sino mag-aakala na may chance ka at makakaramdam ka ng depression or ng kaguluhan sa isip mo habang surrounded ka ng masasayahing tao. Yes. Pero, wala nangyayari lang talaga siya. So, bigla ako napaupo, and then nag-breakdown na lang ako. And then, tapos sabi ko, anong nangyayari? Okay ka lang? Tapos, siniyak ako ng iyak. Sabi ko, hindi ko nakilala yung sarili ko. Sabi ko, ang dami kong ginagawa. Tapos, napoportray ko sila with flying colors. Sabi ko, pero si Angelica, wala na siya. Nasan siya? Tapos, iyak ako ng iyak. Tapos ngayon, recently lang napag-usapan namin, pinagtatawanan namin, naalala mo yung inarte mong yun? Sabi ko, oo. So, syempre ngayon, dahil Yeah. that's Nalampasan parang mo na 15 eh. years Yeah. ago na, parang hindi na siya, nakakatawa na lang siya. Yeah, pero kung iisipin mo talaga siya, ang heavy nun Mm-mm. para sa isang
24 years old, 22 years old na dalaga, tapos lost ka, hindi mo na alam yung identity mo. Nakakatawa pa nun, gusto ko magpa-therapy, gusto ko magpa-psychiatrist. Pero noon, not so long time ago, noon, kapag sinabi mong you need help, Yep. sasabihin ng mga tao, baliw ka, and Tsaka wala lang yan. like, wala na Hindi maluwag ng tornilyo acknowledge sa eh. utak mo, ganyan. Yeah. Kaya mo yan, Yeah. diba? Toughen up, parang, Wala lang to. Oo, ganun ganyan. pa naman Totoo noon. naman, So, totoo. naalala ko nung nanghingi ako ng ganung help, yun yung binalik sa akin. Of course, may mga tao naman ako nakausap na hindi, kailangan mo na tulong. Pero syempre, wala na. Parang ako, ayoko, sabihin nga nila, baliw ako, ganito. Baka Siyempre, mawala ka ng project and everything Oo, else. parang may ganun na ako noon. And then, naalala ko na, survive ko na lang din siya. Eh, kasi I think you're surrounded by good people. Sino Kuya John Prats? Meron Parang, naman din talagang mga Yeah. tao na ano. would you say that was your biggest transition in terms of pagdating sa pag-arte? Nung sabay-sabay lahat ng mga roles mo, parang na-feel mo ba na parang, ito yung, after ko na-experience tong lahat ng to, na-feel ko na hindi ko nakilala yung sarili ko, na-feel mo na yun yung transition mo to give more time to yourself or Actually, hindi transition yung naramdaman ko. Ang naramdaman ko nun, ito na pala yun. Parang, kasi yun din naman yung peak na grabe yung commercials ko. Like, sa loob ng isang taon, mag-shoot kami in Thailand. Like, 5 times a year ka ililipad sa Wow. Bangkok para mag-shoot ng shampoo commercial. Kapag babae ka, Yeah, yeah. pangarap ng mga babae yung super successful. Parang, eto na yun. Tapos, nung ginawa ko yung Here Comes the Bride nun, yun din Here yun Comes the same Bride. year. Sunod-sunod yun. Like, pagkatapos ko mag-I Love You Goodbye, nang pinalabas siya ng Metro Manila Film Fest, kami yung nanalo ng number 1 ng box office. Tapos, as in, sunod-sunod yung awards na nakuha kong Best Comedy Actress sa Here Comes the Bride. Sobrang successful nung Rubina show na pinakaunang Sobra. title role ko. that was your first? Na title role. Oh my God. Na teleserye, yes. Kasi nagkokontrabida ako noon eh. Ito yung first ko na ako si Ruby. Ako yung bida kontra bida. Wow. So after that, yun yung na-realize ko. Parang, ito lang yun. Ito, actually may lang eh. Parang, ito Ganito lang pala, yun. Ito lang oo. yun. Ito na yung success. Ito na yung mula bata ako, pinangarap ko, pinaghirapan ko. Bakit hindi ako happy? I mean, happy ka pero May kulang. bakit may kulang? Bakit hindi talaga ganun kasaya? Parang bakit hindi ganun kasaya? Tulad ng akala mong pag natupad yung mga pangarap mo. Pero siguro, hindi pala siya talaga yung ultimate dream mo. Kaya siguro hindi ganun yung happiness na nararamdaman ko syempre ngayon. So, nasagot na ba kung ano yung ultimate dream mo ngayon? Oo, syempre yung pamilya ko. Yun pala siya. But of course, hindi naman din ibig sabihin nun, hindi ko na minahal yung At di ka trabaho ko at ginagawa grateful ko. sa Oo. lahat na ano mo, Nagulat nakuha lang mo. ako na yun lang pala siya. Na hindi pala dapat dun umikot yung mundo mo. Meron sigurong time na recently ko lang din na experience after my injury. Kasi I'm too hard on myself and you know how I'm dedicated to the sport, di ba? As in, doon lang talaga umiikot yung mundo ko. And people would always say na parang, di ba, kunwari nag-aasaran tayo, sabihin nyo, grabe naman to, volleyball pa din iniisip, di ba? Lagi po. Lagi yun yung pang-asar nila sa akin. Pero now, na-realize ko din, parang, it's so nice to have a balance na makikita mo yung mga friends mo, spend time with your family, tapos, mas masaya kang bumabalik sa sport mo. Iba. Quick wellness check-in. One thing that's helped me stay grounded during all these life shifts, especially while juggling training, shoots, and this podcast is having a simple routine. Morning movement and daily ImmuniPlus. It reminds me to slow down and take care of my body. Little rituals, big impact. Minsan kailangan mong lumabas dun sa picture talaga. Naniniwala talaga ako nun, di ba? Yung mag-step back ka or mag-step out ka sandali. Yeah. Para makita mo yung bigness niya and yung pangkalahatan lang na, okay, eto, mas maiintindihan mo Yeah. kasi pag nawala ka dun sa picture. Ako ang tanong ko, Angge, back then, isa sa mga nilook forward mo yung success na
lahat ng commercials and mga shows na sa'yo na habang tumatagal ka sa career mo, hindi ka ba natakot na mawawala yung kasikatan mo and all these things when you transition to being a mom or ibang, 'di ba, lumabas ka ng konti sa normal world mo, sa nakasanayan mong mundo. Ano yung mga iniisip mo ng mga panahong 'yon? May takot na, kasi may iiwan kang seat eh. Typical na pag tumayo ka, nagkakainan kayo, di ba? May kukuha. May uupo dyan eh. Of course, may ganun ka. Pero, may tatayo pa rin naman eh. Di ba? Hintay ka lang. Magugutom din naman yung iba eh. Oo, Baka lumipat kukuha din ng ng pagkain. table. Oo. Hindi, pero kasi totoo sa lahat ng field or industry, show business yung isa sa mga industry na parang in a snap, pwedeng mawala rin talaga sa'yo. Siguro ang tagal ko na din kasing artista. For more than 32 years na akong nag-artista. 39 na ako this year. 6 years old ako nag-start eh. So, nasa mga ganun. Nung nag-decide kami ni Greg na magbe-baby kami, alam ko na may mga mawawala sa akin. Pero alam ko kung ano yung i-gain ko eh. Tapos naalala ko nun meron akong important conversation sa mama ko kasi hindi ko alam magkano yung ipon ko. Kasi siya yung bahala sa pera ko. Sabi ko, ma, magbe-baby na ako. Like, alam mo I'm yung ready, sabihin nun, yes, diba? yeah. So, of course, may conversation na, ay mo ba magpakasal muna? Tapos natatawa pa ako, sabi ko, di ako inaalok eh. Sabi ko, magbe-baby na lang muna kami, yun inalok eh. So, sinabi ko, gusto ko lang malaman kung may ipon ba ako. Like, kaya ko bang tumigil for a time? Sabi niya, oo, kaya mo nang tumigil. Wag ka na muna mag-artista. Asikasuhin mo na yan. Kasi tumatanda ka. Mababalikan mo yung pag-artista. Yeah. Pero yung pagbuo ng pamilya, hindi mo na yung mababalikan pagka nalagpasan mo yung prime mo, di ba? Hindi, naalala ko nung first time niya sinabi na may boyfriend na nga siya. Oo. Nag-visit ako sa house Birthday niya. week ko yun eh. Tapos, kinikwento niya pa lang kung ano yung work ni Greg. Tawa na ako ng tawa kasi, naku, may mga yate yung mga inaano nito. Ganyan pa ko yung una. Tapos, naku, sinasabi ko, nasa Alabang pa ata si Greg noon. Oo. Parang, grabe, vividly remember talaga kung ano yung conversation natin noon. And parang hindi pa nga siya sure hindi ko pa nga sure kung eto na ba talaga, pero parang okay naman. Ganun yung mga sinasabi mo noon. Tapos ngayon, mag-asawa na sila. Correct. May anak na kayo. May anak na kami. So, ano yung pinakamalaking nagbago sa'yo after dumating ni Bean? Ang hirap kasi, minsan nasasabi ko to sa mga barkada na parang nako-question ko yung love na meron ako for my husband. Kasi umaatikaboy yung love na meron ka para sa anak. Na totoo pala talaga yon. Na pag may anak ka na, talagang like mahal na mababaliw ka talaga. Mababaliw ka dun sa love na hindi mo siya kayang i-explain. Yeah. Kasi tinatanong ko, of course, yung mga couple. Sabi ko, kasi di ba napapanood ko, dapat una yung asawa. Di ba may mga gano'n na dapat una asawa, sarili, asawa, tapos tsaka yung anak. Sabi ko, sa akin hindi, anak. Minsan sarili or minsan asawa. Bahala na ko sinong next doon. Pero una yung anak sa akin. Tapos sabi naman ng mga, natatawa yung mga moms sa parang, normal lang yun. Charot-charot lang yung sinasabi nila na uunahin mo yung asawa mo at mauuna mo yung sarili mo. Laging mahuhuli yung sarili mo. Laging anak. Laging ganun. Pero naiintindihan naman ni Greg ang mga ganitong sitwasyon. Naman niya. Hindi pa naman siya nagrereklamo na ano. Naiintindihan pa naman niya. Ano yung nag-change sa dynamics in terms of sa mga social media, how you manage your social media, how you show yourself sa public. Kasi syempre, you're known to be like, hindi ko alam kung ano sasabihin kong word, pero sobrang prangka, pala sobrang away, yeah. Syempre, tas nagkaanak ka. Mapagpatol. Oo. So, ano yung binago or binago mo siya? Binago mo ba siya? Nawalan lang ako ng gana. Nawalan ka ng gana. Pumatol, makinig, intindihin yung kabobohan, yung kasi ang dami naman talaga nila. So parang, bibigyan ko kayo ng time? Ay, hindi ko mapapansin yung anak ko pag inuna ko sila. Kaya totoo, may mga nagsasabi naman akong bashers talaga noon. Alam mo, sana magkaanak ka na. Dahil mo oras eh. Totoo naman yung sabi nila. Kasi ngayon nga, papansin ko, wala talaga.
Hindi, pero Pag naiisip kung sasagutin ko pa lang sila, yung Oo. hindi ko kaya. paano mo pinoprotect si Bean though sa social media and this digital world? Actually, may isang beses nag-grocery kami, tapos may gusto magpa-picture sa kanya. Mm-mm. So, syempre, very politely, sinabi ko naman na pasensya na po, wag na lang po. Kung gusto niyo ako na lang, baby pa po wag niyo na po munang isali sa picture. Hindi isali, vlog mo nga Tapos talagang, ang sakit talaga ng heart ko. Kasi may edad siya so hindi ko siya talagang, gusto ko talagang makipag-away na parang, ako magdidesisyon kung kanino magpapapicture ang anak ko. Yeah. Ako ang answerable sa lahat ng to. Yeah. Kung gusto ko siyang i-vlog, gusto ko. Kung ayoko, ititigil ko. Nagpaalam ka pa? Di sana kinunan mo na lang ng picture. Pigilan nyo. Hindi, Adi, oo. Alam mo, yun talagang nag-uunahan na yung words sa bunganga ko. Gusto talagang lumabas Tapos talagang, pero syempre kailangan mo talagang mas maging mature na. Kasi kailangan mo mag-set ng magandang example, lalo sa anak mo Yes, di ba? yes. So, hindi ka talaga papatol. Kakalimutan mo yung dating ikaw. Magpapakabait ka kahit na demonyo na talaga yung gustong lumabas sa bunganga mo. Talaga iisipin mo na lang, hindi talaga. Hindi worth it. Hindi ito yung magte-trigger sa akin. Wow, grabe din So yun. far, wala naman. May isang beses lang. O di tulog yung anak ko. Ang hirap naman talaga magpatulog ng bata. So nagkataon, may delivery. Sigaw siya ng sigaw. Delivery! Mag-isa lang ako. Tapos hindi ako makagalaw. Kasi talagang may sakit ako sa balakang. Pag tumayo ako, kailangan akong hatakin paakit nun kasama yung bata Okay. para makatayo ako. So sabi ko, sana naman iwan na lang niya. Kasi actually may basket kami sa labas. Tapos nakalagay for delivery. Sabi ko, sana umalis na siya. Iwan na lang niya. Sige, isip pa ako. COD kaya yun? Yung ano kaya? Yung ano ba yun na napaka-importante? Pumasok siya sa loob ng gate ng bahay namin. Tapos kinabog niya yung pintuan as in yung main door na. Tao po! As in ganun. Tapos ako talaga please, umalis ka na, magigising. Tapos, gumagano na yung bata, nagmo-move na yung neck niya. Yung talaga, hindi. Hindi ka pwede magising. Not now. Hindi. Oo. Siyempre, naggising. Lumabas ako, sabi ko, ano po ba yun? Sabi niya, ay pasensya na ma'am, delivery. Sabi ko, kuya, kanina ka pa sigaw ng sigaw. Sabi ko, ang dami naman kasi pwede paglagyan dyan. Sabi ko, may babayaran po ba? Sabi niya, wala naman po. Sabi ko, Panginoon, wala naman po palang babayaran. Si kuya naman. Tapos naiyak talaga ako. Hindi niya lang. Sabi ko talaga, kuya, may anak ba kayo? Sabi niya, ay meron po ma'am. Sabi ko, di ba ang hirap magpatulog ng bata? Tapos naiyak talaga ako. Hawak ko yung bata dito. Tapos sumarap na lang si Bin. Sabi ko, sige na, iwan nyo na doon. Sabi ko, tapos sabi naman talaga ni Bin sa akin, sabi niya dun sa kuya, ginagaya niya ako. Tapos doon ko na-realize na, Oh my gosh. dapat talaga may composure ka sa kahit na anong sitwasyon. Kasi gagayain ka ng anak mo. Kaya doon ako natuto na, sige, sorry kuya, nagising kasi yung anak ko, hirap kasi talaga magpatulog sige na, iwan nyo na. Pero grabe no, at that moment, parang kahit ganun yung mga scenarios, ang dami mo natututunan para sa sarili mo. Totoo nga yung mga nababasa mo na best teacher pala talaga yung anak mo. Na ano ako doon, parang ang tagal kong napapos na, ano kaya yung sinasabi nito? Yeah. Papagdadaanan ko ba to? Parang may ganun ako sa kanya. Kasi pag nagandahan ako dun sa nabasa Ang ko. galing. You thought you know yourself kung hanggang saan mo kayang i-hold yung emotions mo. Pero ang anak mo pala talaga ang... Siya talaga. Ay, nako, pagka sinampal ka na nung bata, di ba, igagano ka na lang. Kung ikaw, sampalin mo ako, sapakin din kita di ba? Pero pag anak, at saka ayoko masampal ng Eliza Valdez. Pero grabe yun, no? Diba? Grabe pala. So, ikaw, magiging matiisin ka talaga. Pero kung yun yung natutunan mo kay Bean sa anak mo, anong natutunan mo kay Greg? Wala.
Wala. Greg, pasensya ka na. Gusto naman kita isama dito sa podcast, pero wala kasi. Gusto kang iangat ni Eliza eh. Kaya pero lang, wala pala. Hindi Hindi. yung bully ni Greg eh. Ako number 1 bully niya eh. Hindi, pero alam mo, siguro, ang dami ko narinig na kwento through you then about your love life and heartbreaks. And grabe yung pag-shift din ng love life mo nung si Greg. Nung si Greg talaga, nakahanap ako ng talagang kumalma. Talagang nakaramdam ako ng security. Naramdaman kong safe ako. Never akong... Alam mo, nakakatawa kasi pag sinasabi ko to sa iba kong mga friends, sabihin nila, so noon nakaramdam ka na ng takot at kaba pero tinuloy mo. Sabi ko, yes. Alam mo yung nakakita ka na tinatag nilang red flag. Noon naman wala namang term na red flag eh, di ba? So parang sintu-sintu yan ah. Yun lang naman yung noon eh. Parang babaero yan ah. Oo, so dati yung nafe-feel mo yung thrill talaga na parang Babaguhin naka-excite. ko to. Ganun talaga ako noon. So ano yung sa tingin mo nag-change ng perspective mo on how to like choose a guy for yourself? Nagtatanong ako kasi kailangan kong malaman yung mga Ang maganda siguro doon, hindi talaga ako naghanap. Actually, talagang ayoko. Ayoko kasi talagang ang saya-saya ko na. Sobrang saya ko na parang pinaghirapan ko tong stage ng buhay ko para... to find yourself again. Oo. And wala ni sino mang lalaki ang makakasira na sa akin. Parang sure ako na magiging single ako. Tsaka sabi ko talaga nun, Diyos ko, hahakutin ko na lang lahat ng awards. Abot ako ng Oscars. Yung ganong level, yung ibibigay ko yung 100% ko sa work. And magta-travel na lang ako na magta-travel. Ganun na lang talaga inisip ko. Kasi grabe, if nakita niyo siya before, I think, since public naman talaga lahat ng mga heartbreaks and relationships mo, may kita niyo talaga yung switch sa mood, character, and personality ni Angge now that she's married to Greg. So, but ano yung nakapagpabago sa'yo? Kung bakit mo natanggap or pinili I think it's the si Greg? pandemic. Greg, pasensya na, tinatry ko talaga. Parang ayaw talaga ni Angge. Tinatry ko naman na magpaganda, Greg. It's the pandemic, yes. Hindi. So, gusto mo yung tanong ko napaka-seryoso? Gusto mo tawagan na lang natin siya. Siya na lang interviewin mo. Hindi, ano siya sobra niyang persuasive. Paspel? Anong ibig sabihin? Para siyang nag-start talaga kami na parang tinanggal namin sa isip namin na pinagde-date kami. Kasi nga blind date yung nangyari sa amin. Oo. So parang pinasok ko, especially with me, pinasok ko sa isip ko na tropa to. Hindi naman problema sa akin yung kaibigang lalaki dahil napakarami kong, one of the boys ako So parang, barkadahin ko na lang to, ganun. Tsaka sa Subic kami nagsushoot nun. Taga Subic siya. So sabi nga nun, kasama ko nagsushoot nun si Zanjo. So etong si Greg, nauutusan namin na, bilan mo naman kami ng mga pagkain, padalan mo naman kami dito. Kasi naka-lock-in kami. Although siya, nakakapasok siya kung saan kami resort naka-check-in. Kasi best friend niya yung may-ari ng resort. So nakapunta siya sa likod, makukuha namin yung food, ganun. So ganun, nauutusan namin siya. Sabi ni Zanjo sa akin, hanggang matapos yung lock-in natin, huwag mong sasagutin muna ha. Kasi pag sinagot mo yan, hindi na natin mauutusan. Makukuha ka na yan. Titigil na yan. As in, talagang tawang-tawa ako. Sabi ko, sige, hindi ko muna siya sasagutin. So, nagulat na lang si Z. Hindi pa tapos yung lock-in namin. Ako na yung nawawala. Kasi nahanapin niya ako, saan ka? Wala akong magawa. Kain tayo. Wala akong kasama. Gaganon sila. Sinahanapin nila ako, nila Paolo. Yeah. Crew. No Wala reply. na. Nasa Oo. dagat na ako. No? Oo. Nasa boat na ako. Ganon. Ang yayamanin Oo. talaga. At saka nung una sinasama namin sila Zanjo. Later Mga on. sumunod, ako na lang. Sabi ko na kayo sumama. Kaya ko na to. Hindi ko na kailangan ng entourage. Tsaka wala nga talaga sa agenda kung magjojowa ako. Wala talaga.
As compared to mga past relationships mo na Noon kasi text lang ako. Akala ko kami ni. Pinakilala ko na nga sa inyo yung iba eh. Oo. Diba? Dala-dala na ako sa mga bahay ng friends. Pero text lang yun. Kala ko pa naman, ang deep na ng relationship yun ng mga panahon na yun. Hindi, text lang. Saan ka? Inom tayo. Ganun lang. Inom lang pala. Gusto libreng alak lang. Kala mo may something na? Yes. Uy, pero may mga, ang tatagal din naman ng mga relationships mo. Anyway, mabalik tayo dun sa Kay Greg. Pero grabe. Tapos yun nga, eventually, sa mga kwentuhan namin, napapansin ko, actually, makeup artist yung nakapansin nun. Habang mini-makeupan ako, nag-smile ako mag-isa. Ginanon talaga ako nung makeup artist ko. Yung para kang pinumping dito sa noo. Sabi niya, hoy! Nakukyutan ka na dun kay kuya, no? As in, ginanon ako. Sabi, huwag ka maingay, huwag ka maingay. Kasi nakatabi yun na namin yun. mga boys. Aasarin ako ng mga boys. Sobrang galing ko mang-asar. Kaya pag ako yung inaasar, Nakakainis. naiinis talaga. Sabi, huwag kang maingay. Baka asarin ako, may makakapuntos sila sa akin. Yun na yung Yun na yun. start. Parang hinahanap-hanap ko na siya. Nag-iisip na ako ng mga ipapabili. Ano yung natutunan mo about loving Greg and loving all your exes before? Siguro, Siningit pa din yung mga oo, hindi kasi part sila eh. Hindi Ay, mo na part sila sila. pwedeng tanggalin sa equation eh. Kasi kung nasan ako ngayon, Wait lang, napakatalino mo. Alam mo, ganda. nasabi ko lang equation, at Oo, talino ng ang pakinggan, galing, di ba? diba? Totoo. Hindi mo sila pwedeng tanggalin sa Sa equation. equation. Oh, ang They're part galing. of the mathematics. Hindi kasi nga, I don't think magiging ganito rin ako mag-isip kung hindi rin dahil sa mga napagdaanan ko or namin. Sali natin sila, hindi lang naman sila yung demonyo. Naging demonyita rin naman ako, I'm sure, di ba? Along the way. May mga nagawa kaming hindi maganda sa isa't isa. Nasaktan namin yung isa't isa. And na-fail namin yung isa't isa pagdating sa relationship na yun eh. And ayoko talaga siya, ayoko mag-look back na ayaw kong kalimutan yung masasayang pinagdaanan nyo. Kasi binuo ka nun eh. Part siya ng pagmumold sa'yo. So, ayokong matroma. Parang, sila lang yung may karapatan maging masaya. Sila naka-move on na. Sila may mga pamilya na. Pero ako, hindi ko bibigyan yung sarili ko ng chance maging masaya dahil Na-trauma sa kasi. failures nung past ko. So, magiging unfair ako sa sarili ko. Tapos sila tinuloy lang nila yung buhay nila. Sinong talo? Ako yung talo, di ba? Pagka nabuhay ako sa bitterness. Yes. Paano mo naramdaman na like you're free na talaga from all of it? Ano yung Siguro pag kaya Na-feel mo na mo? lang siyang pag-usapan, yung kaya mo nang sabihin yung pangalan nila nang hindi nagbe-break yung voice mo, yung mga ganun. And it's a small world sa industry namin. Makikita at makakasalubong mo sila. Minsan nga, offeran ka pa ng work eh. Gusto mo mag-work kayo ulit? Ha? Gaganunin ka na lang eh. Pero na lang talaga ang masasabi mo. Oo. Pero ang galing kasi totoo, honestly, pag hindi mo rin inaccept or na forgive sila or yung sarili mo from everything na nangyari or pinagdaanan mo, parang wala, you're still living in that era. Ikaw talaga yung talo eh. no? Talo kapag ka ganun. Ayaw nating natatalo tayo, Alaysa. Kung ikaw nga natatalo, naiinis ako eh. Hindi, pero totoo. I think, you've been in a relationship din na matatagal, diba? Long-term relationship. I feel like, since we're too competitive, we don't want to fail that relationship. Kaya din, tumatagal siya ng ganun katagal. Kaya tayo Na- nag-hold on eh. Kasi Diba? hindi talo tayo. Failure to para sa atin Oo. pag natapos. Oo. Inayawan ka na nga, doon ka pa rin eh. Hindi ikaw, ako. Okay. Iniwan na nga ako, nandun pa rin ako. Yung tingin ko talaga sa'yo, ako ba yun? hindi. Ako. Okay, Diba, ikaw. parang hiniwalayan ka na, pero sure ka na ba? Dito lang ako Ganun. Pag bumalik ka, ready pa din ako. Oo, ang tanga, di ba? Pero, wala eh. Wala pa akong alam nun eh. Grabe. Mm-mm. So, ang natulong, Greg, ito, ikaw na naman iaangat ko dito. Greg, baka naman.
isang yate naman dyan. Parenta daw. Parenta free. naman, oh. Hindi, pero kasi I think from what I've heard from you, ang galing lang kasi natuto ka rin, not just because of Greg, but because of all the experiences you've had, na effective communication talaga. It's really a relationship, kung may relation, it's between the two of you, and kailangan nyo talagang pag-usapan ng mga bagay-bagay. Kasi kung hindi, kahit nga mag-uusap kayo, ang dami pa rin misunderstandings, Yes. diba? So, Yes, yan pa naman ang pinaka-nakakatamad gawin. Makipag-usap. bakit naman? Wala lang, di ba? Ang sarap kayo matulala lang. Tapos nagkaintindihan na ba tayo? Tapos minsan, oo ka na lang. Kasi ayaw mo na talagang makipag-usap. Di ba? Oo ka na lang. Pero may gusto ka pang sabihin, kaya lang pag sinabi ko to, hahaba, i-explain ko sa iba na naman to. Baka mag-away na naman Mag-away kami. na naman, so minsan talaga. Hindi. Pero pag may anak na kayo, ay hindi na yun pwede. Especially pag nung bagong panganak ako. Hindi niya ako naiintindihan. Baliw ako nun. Ano ba ginagawa mo nun? Ayaw ko pa ako yung anak ko sa iba. As in, grabe yung postpartum ko nun. Hindi naman siya depression, pero para siyang anxiety. Hanggang ngayon may mga topak ako. Parang being a mom, ang dami mong hindi na-accomplish, ang dami mong hindi nagagawa. Tapos parang gusto mo na lang sumigaw na, ayoko na muna. Ganun ka lang. Tsaka hindi ko alam na postpartum, Yun. parang anxiety na pala yung pinagdadaanan ko. Pero alam mo, I think one thing na na-observe ko for the past years, alam ko naman may mga kaibigan ka. Pero iba yung closeness nyo ni Bella and ni Kim. Paano naman sila nakatulong dito sa pag-transition mo being a mom? Kasi alam mo, you would always say na parang it's so hard to find a true friend in show business, and seeing you guys, parang tumatawa lang kayo. Parang it's just so nice to see you having friends also in the same industry. Oo. Actually, nung pagkapanganak ko, silang dalawa yung mga unang tinawagan ni Greg. Kasi nakita niya ako for how many hours na tulala. Nakita niya ako ng maliwanag pa, tulala na ako. Tapos hindi niya ako ginugulo. Like, tapos tayo ako, magpapump ako. Tapos hindi ako nagsasalita. Kasi hindi ako makapagpa-breastfeed dahil dumudugo yung nipples ko sa sobrang hindi makapag-latch sa akin yung anak ko. Oh my God. So, pinagwalan ako ng doctor na mag-contact feeding kasi baka mainom na yung dugo. Yeah. So, ang kinailangan sa akin, hand extraction. Like, para akong cow na Yeah. kinuhaan ng gatas. So, nabaliw ako, na parang, ano to? Tapos, yung itsura mo talaga, parang, ayoko na. Ayoko nito. Ganito pala yun. Yeah. Tapos, hindi tumitigil yung iyak ng bata. So, yun yung una kong pitikin na, ayoko nito. Ayoko Yeah. pala nito. Pinilit niya akong maligo. Sabi niya, maligo ka. Sabi ko, ayoko. Sabi niya, sige na, kasi matutulog na rin tayo, maligo ka na. Yun pala, dadating si Bella. Kaya niya ako pinaligo kasi kadiri na yung itsura ko. Concern naman pala sa'yo. Lang siya. So anyway, naligo ako. Tapos paglabas ko, nandun nga si Bella. Dinala niya ng kape si Greg. Kasi talagang pumapalo ang tulog namin ng 3 hours maximum. Hindi to tuloy-tuloy Like, sa madaling araw, meron kang 1 hour. Tapos magigising ka. Tapos ikaw na dun sa bata. Hanggang gising lang yung bata. Tapos shift kayo. Like, and yung nakakaloka dun, kahit lola, ayoko. Pag dadalaw yung lola, lumalabas ako, like kung nandito sila sa sala, aalis ako, pupunta ako ng room. Tapos pwede na nilang hawakan yung baby. Why? Hindi ko Where's it naiintindihan. coming from? Hindi ko naiintindihan. Hindi ko naiintindihan yung kabaliwan ko, te. Baliw lang. As in, ayaw mo lang. Nakakatakot mga anak. Naiiyak na naman ako. Nakakabaliw siya. And of course, ngayon nawala na si mama. It's parang pag binabalikan ko, hindi siya happy memory sa akin. Na kung gusto mong ulitin, gusto mong hawakan yung anak mo mula nung time na yun hanggang ngayon. Para lang ma-cherish na yung moment na kasama ni apo niya. Pero nabaliw ako eh. And yun yung pinakamalalang away namin ni mama. As in grabe. As in family confrontation.
na kinailangan mag-step up ng bawat isa sa mga pamilya na as in nagsisigawan, yung ganun, hindi kami ganun sa family eh. So umabot sa ganun. Tapos parang ako yung, actually doon ako natauhan na parang, ano nangyayari sa akin? Ako yung nagko-cause nito. Ano nangyayari sa akin? Well, actually si Greg yung may kagagawan na para magkabati-bati kaming lahat, kaming buong pamilya. Kasi as in galit na sa akin lahat. Like all of them versus me. So syempre asawa ko parang, sandali lang kasi bagong panganak siya eh. Kahit ako naguguluhan eh, pero parang kailangan niya kailangan niya is intindihin natin siya and like tulungan natin siyang makakawala dito, mag-snap out of it, 'di ba? Tapos yun, parang dahil din sa support nila, ganyan, slowly tinry ko ulit i-latch. Talaga nabaliw ako dun sa breastfeeding. Yeah. Nakapag-latch ulit yung anak ko, tas parang, uy, okay na, parang hindi ka na parang pinapaso na sigarilyo kasi talaga sa pain. So parang ako nun, okay, medyo nawala. Sabi kasi nila sa akin, mamamaltos daw yung nipples mo para hindi ka na masaktan. Sabi ko, paltos? Paalang yung nagkakapaltos ha. Tsaka yung kamay, kung golfer ka, di ba? Or kung ano man yung sports na ginagawa mo, bakit yung utong ko magkakapaltos? Bakit? Hindi ko naiintindihan, te. Ang ganda-ganda na susok, magkakapaltos. Anyway, so yun nga, tama naman, nagkapaltos talaga siya. So nung nakita ko talaga, sabi ko, at yun yung na-excite kang may paltos yung nipples mo ha, yung, yes, may paltos na yung nipples ko. Tama yung ginagawa ko. Oo, tapos yun, tinry ko, ay, manhid nga siya. Kasi nga may paltos na siya. Yeah. Di ba, out of all your characters and roles, parang never ka naging mom sa isa series, no? Or sa movies? Naging mom. I can't remember. Or mali lang ako. Maalala. Parang, pero kasi kung magiging mom ka, malalaki na yung mga anak. Oo, hindi yung parang bagong panganak. Oo, tapos yung ina-explain mo yung hirap ng magkaroon ng anak, na mahirap pala siya. Oo. So baka nasa role ka talaga ng being a mom. Or siguro first hindi time. ko talaga siya alam. How Walang to nagsabi handle. sa akin na mahirap siya. Na pinaka-crucial yung 4th trimester, yung pagkapanganak. Kapag nandiyan na yung bata. Totoo pala yun na makaka-recover ka like after. Iba nga daw, ilang years pa. Yung Bago postpartum. talaga sila maka-recover. So, ako mga 3 months. Pero naging hindi possessive mo siya ka rin ma-explain. talaga. Sobra. Oo. Kasi, And yun yung first time mo na sa'yo talaga yung Siguro, galing actually, sa akin to. na-explain ko to at some point sa brother-in-law ko na parang, bakit, sa tingin mo, bakit? Nung tapos na yung lahat. Oo. Sabi ko, siguro babalik ako dun sa pinanggalingan ko na, kasi adopted ako. And never akong naka-experience ng sarili kong dugo. Ano ako sobra akong nag-support sa pamilya ko Like, breadwinner ako ng pamilya ko Mahal na mahal ko sila So, bakit ako umabot sa point na kahit sila, hindi nila pwedeng hawakan yung anak ko? Ito kasi, sarili kong dugo. Ito yung pinakaunang akin. Kaya siguro may ganun ako. For the first time, meron akong dugot laman ko. 'Di ba? Okay, tapos na yung podcast. Taas na ng rating nito. Dun sa utong pa lang. Number 1 na to. Number 1. But of course, nung nangyayari lahat ng yun, hindi sumasagi sa isip ko na Yeah. ito Of yung course. nangyayari, na may inner monologue ako. Na, hindi, kasi ano ko talaga yan. Dugot laman ko, akin lang yan. Wala talagang ganun. Oo naman. Siguro hindi mo naman talaga Talagang maisip lost ka yun. lang na ayoko lang talaga siyang pahawakan. Para akong aso. 'Di ba yung bagong Grabe. panganak? Oo, Yung talagang paglalapitan mo yung tuta mo, yung ganun ako noon. Pero grabe. I cannot, honestly, I would just wanna say na grabe yung nakita kong growth mo din. Ang feeling, kala mo naman talaga ako yung pinakamatanda dito. Hindi yung, kung nung una kitang nakilala, up until now, crazy. Oo. I mean, oo naman. I mean, change is constant, I know. Pero yung naging change ng buhay mo, I couldn't be like happier. Milagro yung change ng buhay ko. Hindi, nakakagulat. Kasi isang hopeless case. Nakakagulat siya, sa totoo lang. Oo.
Pero, I'm just happy to see you so happy right now. Kasi nakita talaga din kita na yung heartbreaks. Wasak. Tsaka ilang beses, kahit papano. Grabe, nakakatuwa lang na kahit papano magkasama tayo sa journey na yun. Mm-mm. Na nakukonsider mo din akong friend once in a while. Once in a while! Sipain kita siya. Hindi, pero totoo. And alam mo, okay, this is my not so favorite segment of the show. Okay, don't tell a lie, Angge. Who is your favorite athlete? Ikaw? Alam mo, don't tell a lie. Ikaw nga. Actually, nag-iisip pa ngayon kasi gusto ko magsinungaling eh. Pero parang pang-asar sa'yo. Pero wala, ikaw talaga eh. Grabe. Kasi ako, volleyball lang kasi yung pinapanood niya. Volleyball lang naman talaga. Oo. So, Tapos after namin, halos hindi na siya masyadong nakakapanood ngayon. Invite hindi kita. nanonood ako, pero hindi na live. Oo May isang beses nga. nanood ako Mother's Day. Pero hindi na kita ginulo. Ito naman. Oh, sige. Don't tell a lie. What's the biggest challenge you faced in your career? Sa career ko, Yeah, grabe. parang Parang walang wala challenge naman na, ah. Ano ba? Na-scandal ba ako ever? Iniisip ko ako na-scandal ako eh. Parang wala naman. Parang wala eh. Siguro nung mas bata ako, parang noon kasi pagka mataba ka, parang dati nasuspend ako nun dahil mataba ako. Oh, wow. Yeah, may ganun pa noon. Like, masususpend dapat ako. Tapos nagkagulo talaga yung mga tao na, pwede ba yun? Like, ganun. Wow. Pero sobrang tagal na nun. Like, high school pa ako. So, early 2000. That's the So, first hindi time pa I heard woke of yung it. mga tao talaga nun na, uy, Hindi hindi pwede. pwedeng ganun. Yeah. Oo. Okay, don't tell a lie. What was going through your mind when you first met me? Nakakatawa oh my God, mababaliw ako nun. Oh my God, Ash Wednesday yata yun eh. Oo. Alam mo, totoo, yung picture natin na yun, Diba, may meron krus akong... ka dito, may itim ka dito. Tapos nakita ko siya sa press room. Oh Yun my yun, God, yun ba diba? yun? Oo. Grabe yung kabaliwan ko sa ano nun, sa team nyo nun. At ang akala, pag tinignan mo yung IMDb, lalabas doon na ano ako, nag-aral ako sa Ateneo. Totoo? Akala nila, dahil Atenista? sobrang fanatic ko. Akala Oh. nila Atenista ako. Oh. Papasa ka naman daw. Gusto ko Bongga. talagang ipaayos yung, naku baka mamaya, pagka in-interview ako sa abroad, diba? Ano daw yung favorite memory natin of each other? Ako, sinabi ko kanina yung Sa New Year. New Year. Ang dami din kasi natin mga random nights na ganun eh. 'Di ba? Na parang, saan ka? Sige, puntahan kita. Yeah. Ganun. Parang doon Totoo. naman talaga nag-start yung friendship eh. Tapos punta ka ng bahay or ako naman yung pupunta sa isang bahay. Ako, best memory ko, wala ka. Pumunta kami sa bahay niya. Andun ako. Wala ka pa nun. Nauna kami dumating sa bahay niya. At nakilala namin yung buong pamilya niya. Din. Di ba yun yun? Yes. Sabi ko, ay, Sama mo bongga. sila Ella. Oo. Sabi ko, ay, bongga, nakapunta kami sa bahay niya. Di ba yun yun? Oo. Best memory ko yan. Pero wala siya nun. Ikaw, anong best memory mo of me? Wag kumain. Wala, mabait ka kasi. Oo, alam mo, lagi niya ako ini-invite sa mga movies niya. Oh, mga Anong ganun. tawag sa Premiere premiere night? Tapos lagi ako yung unang aalis. Lagi pa silang, tara, after party. Oo. I-critic ka, interview ka. Interview. Ano masasabi mo sa pelikula? Oo. Tapos lahat sila, mapupunta sila sa after party. Ako lagi yung, guys, may training pa ako the next day. Kaya nga. Oh, so naging close niya din yung mga iba kong friends na pinakilala sa kanya. So sila na lang yung kainuman ni Angge. Diba? Ang mga katongits ko, hindi ikaw. Oo. Diba, no? Watch Mga ka friends, lang, pag inanto ka na, sleep ka na. Oo, kasi nga may Sila din yung training. naging barkada ko. Oo, sila yung naging barkada niya. Up until now. Last. If you could choose anyone to play you in a documentary on your life, who would that be? Wow. Oo nga, sino? I wonder. Hindi ko alam eh. Siguro, pwedeng mga Barbie Imperial, mga ganon. Diba? Parang Ako parang, design din. I like to see Bella
to portray you. Kasi, Tama. she Pwede knows naman you. pala si Bella. pwede na akong producer. Pwede bang ako na lang? Bibigay ko pa sa iba. Yung pagkakataon. Kaya nga, Akin na lang. story mo yun eh, bakit Sorry, iba? diba? Ako na lang magpo-portray. We're wrapping up this episode with Transitions Together, powered by ImmuniPlus. Change is part of every journey. Routines shift, relationships evolve, and the future can feel uncertain. That's why we come together here to ask real questions, share honest moments, and support each other through life's transitions. This isn't just my story, it's ours. And with ImmuniPlus by our side, we can move forward together, feeling relieved, refreshed, and recovered no matter what comes next. So, send us your questions. We're in the season of change together. Angelica Panganiban, thank you so much for your Maraming time salamat. and sharing everything. Yes, thank you. Thank you din. Maraming salamat. Thank you. Nag-enjoy ako. Para akong nag-therapy. Actually, the goal of this podcast, makapaglabas ng hinanaing. Yes. At saloobin ang mga guests namin. Yes. Thank you so much, Thank you. Angel. Congratulations sa inyong Wow. lahat. Sa inyong mga producers at sa'yo. Sa iyong napaka-successful na podcast. Wow, I'm feeling. But thank you. Yay!